Sa ating pagdaralita sa makamundong mga yaman, doon naman tayo napupuno ng makalangit na kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kawawa kayo mga taga-Corazin, kawawa kayo mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mas kahahabagan pa ang mga taga Tiro at taga Sidon kaysa inyo sa araw ng paghuhukom. At kayong mga taga Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang sa langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay poverty. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Salamat sa ating mga subscribers at sa ating mga supporters ng Word of the Day. Mga kapatid, ngayong araw na ito, October 4, ay ating pinagdiriwang ang isang kilalang-kilalang santo, hindi lang sa mga Katoliko, kundi maging sa ibang relihiyon at sa ibang mga denominasyon ng Kristyanismo. Yan ay walang iba kundi si San Francisco ng Assisi. Kilalang kilala itong si San Francisco. Ang tawag sa kanya, the poor man of Assisi, dahil kakaiba yung pamamaraan niya ng pagsunod kay Jesus. Yung kanyang way of holiness is really the way of Jesus. Yung sa pamamagitan ng life of poverty, karukhaan, pagdaralita. At yung kanyang pagtataguyod ng kapayapaan ay hanggang ngayon ay daladala natin tuwing nagkakaroon ng dialogue, interreligious dialogue or ecumenical dialogue. Madalas ito'y ginaganap sa Assisi, sa Italy, kung saan si Saint Francis ay taga roon. At iba't ibang mga leader ng iba't ibang relihiyon at Christian denominations ang dumadalo sa interreligious at ecumenical dialogue and prayer for unity. Napakaganda dahil meron tayong San Francisco ng Assisi, at ganun din kung ating mapapansin, ito yung pangalang ginamit ni Pope Francis, at ang kanyang mga documents ay talagang inspired by Saint Francis. Yung joyful preaching of the gospel, ito'y katangian ni San Francisco ng Assisi, yung tinatawag na Franciscan joy. Ganon din yung pangangalaga sa kalikasan, kaya meron tayong Laudato Si. At ganon din yung ituring ang lahat bilang kapatid. Kaya meron tayong document about universal brotherhood. Napakahalaga. Mula noon hanggang ngayon ay kailangan natin itong espiritualidad ni San Francisco ng Assisi. Pero of course, hindi naging madali ang buhay ni San Francisco. Yung kanyang road to conversion, yung kanyang pagkilala kay Jesus, at yung kanyang struggle sa kanyang sarili ay hindi matatawaran. Dumaan siya sa
maraming hirap at pagsubok sa buhay. At ito naman yung nakaambag sa kanya higit na kabanalan. Pero ano ba yung distinct na quality, uri ng pamumuhay na niyakap ni San Francisco? Ito ay ang landas ng pagdaralita o kahirapan, poverty. Pero meron kasing dalawang klase ng poverty, no? Una, yung poverty that is being inflicted or inflicted poverty. Ito yung pagdurusa, ito yung pagdaralita, ito yung kahirapan na hindi natin ginusto, kundi dahil sa sitwasyon o dahil sa ibang tao, naghirap tayo. Kaya nga, ito'y iba, no? Doon sa poverty na niyakap ni San Francisco, sapagkat yung poverty na kanyang niyakap is something that is free. Malaya niya itong niyakap. Chosen poverty, hindi inflicted poverty. Hanggang ngayon, maraming mga religious ang yumayakap ng malaya ng kusa doon sa buhay ng pagdaralita, buhay ng kahirapan. Ito'y chosen poverty. Bakit? For them, no, to choose Christ. No? Kaya nga dito sa ating gospel, binibigyan din ito. Yung pagtanggap kay Jesus ay napakahalaga, na kung saan itong Corazin at itong Bethsaida ay hindi nila tinanggap si Jesus. Sa kabila ng lahat ng nakita nila, they did not accept Jesus. Why? Maraming dahilan. Makikita natin sa ating sarili, bakit nahihirapan tayong tanggapin si Jesus is because of our own incapacity to trust and to leave behind everything for Jesus. Itong si San Francisco ng Assisi, yung kanyang a life of poverty ay naging daan para tanggapin at yakapin niya si Jesus. Why? Because when we are empty of worldly cares, we are being enriched and we become rich in heavenly grace, in heavenly blessings, in heavenly treasures. Kaya napakahalaga, no? It is in poverty that St. Francis was able to love Jesus all the more. Kasi ang naging yaman niya ay walang iba kundi si Jesus. Mga kapatid, paano ba tayo mamumuhay nitong poverty na ito sa panahon natin? Does it mean na kinakailangan din nating iwanan at talikdan ang lahat? Hindi naman po necessary, no? Especially kung ikaw ay lay person, kung ikaw ay businessman, kung ikaw ay family persons, no? Paano yun? Kinakailangan talikdan ang lahat at sumunod? Of course not. Pero how are we going to live that spirituality of St. Francis, of that poverty? Yung bang napakahalaga na ilagay natin si Jesus, ang Diyos, as number one. Hindi yung yaman mo yung number one. Hindi yung posisyon mo yung number one. Hindi yung sarili mo yung number one. Kundi ang Diyos ang number one. Si Jesus yung number one. At posible lamang yan kung ilalagay mo sa number 2 o number 3, number 4 yung ibang bagay. And that is poverty. Yung bang wala kang ibang itinuturing na kayamanan kundi si Jesus, kundi ang Diyos. Lahat ng meron ka, lahat ng meron tayo, lilipas yan. Iiwanan natin yan. Wala tayong madadala sa kabila. Ang madadala lang natin, yung pagmamahal natin sa kapwa, yung paglilingkod natin sa kapwa, yung kababaang loob natin, yung kabutihan natin. Pero yung mga meron tayo, wala. We will die empty. At ano ang meron lang tayo? Love. Love for God and love for our neighbor. Huwag nating hayaan na kung ano yung meron tayo ay siyang magiging hadlang para mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Huwag nating hahayaang maging hadlang na kung ano yung meron tayo ay maging hadlang para tayo ay mapalapit sa Diyos at mapalapit sa ating kapwa. Mga kapatid, mahalaga, if you want to live a life of poverty, gamitin mo ang lahat ng meron ka para mas mapalapit ka sa Diyos at mapalapit ka, makapaglingkod ka, makapagmahal ka, makapagmalasakit ka ng iyong kapwa.
That is poverty. Emptiness, mahalaga ito so that we may be filled with God's blessings, with God's love. Mga kapatid, huwag mawawala. Let Saint Francis be our example, our model, kung paano natin ilalagay ang Diyos sa buhay natin. Siya yung number one, and the rest ay rubbish. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat kay San Francisco ng Assisi na ginawa mong modelo namin sa aming pamumuhay, sa aming paghahangad sa iyo, at naway matutunan namin ang landas ng pagdaralita upang wala na kaming ibang hangarin sa buhay, kundi ikaw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness like butter on a bread. Forgive and forget, let go of what's misread. In your writing, let His love remains. For in the word of God, fears fade. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God wants to say. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Hear what God has to say.